Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirurgas Pamasagari Channel, a faith healer also a tarot reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly pasilip, no? For the month of January 5 hanggang January 11 for the sign of Scorpio. So Scorpio, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit ko siya for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo nang hindi skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig na guumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me information paano kayo sabihin sa iyo ng ating mga baraha. Tuklasin at bubalabugin natin yan guys. So let's watch this. Okay, so there's something at temperance. This is something at perfect timing. So may mga bagay talaga na napapanahon. O may mga bagay talaga na maaaring nga mangyari na, no? This is something na parang unti-unti mo nang mararamdaman or kailangan mo maging kalmado sa mga desisyon mo dahil ito na yung tamang panahon at pagkakataon, no? Para gawin yung bagay na dapat mong gawin. No, may paalala sa'yo na keep going. And there's a Five of Wands. There's something complication or there's something competitors, no? Or there's something guys na maraming naiinggit behind your back. So maraming taong sumusubok kalabanin ka or pinapalalahanan ka dito, mag-ingat ka dahil maaaring magbigay komplikasyon to sa iyo or maaaring mag-ingat ka dahil may mga taong kumbaga sinusubukan kang pamagsakihan, no? Let's see. Additional messages. And if there's something a Queen of Swords, with clear the boundaries, linisin mo. Alisin mo yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa situations mo. So, maging wise ka, maging matalino ka when it comes for your decision. No, tanggalin, alisin naman yung mga bagay na hindi nakakatulong sa situations mo. And of course, there's a seven with the sneakiness. No, there's a cheating, lying. So, may mga taong sumusubaybay. O may mga taong nagsisinungaling behind your back. Mag-ingat ka sa mga taong nasa paligid mo dahil hindi sa lahat ng bagay totoo sila sa'yo. Mag-ingat. Additional messages. So, there's a Four of Swords, something rest. So, kailangan mo na sapat na pahinga. No, nag-overpatig ka. No, there's a Seven of Wands, there's something protections. No, kailangan proteksyonan mo at pangalagaan mo ang iyong sarili. Na may mga times dito na maaaring nananaginip ka, maraming tumatakbo sa iyong isipan, maraming tumatakbo sa iyong panaginip. No, kailangan mas maging aware ka. No, may mga paalala dyan na you need to pay attention. No, kailangan mas maging mabusisi ka sa lahat ng bagay dahil may mga tao sa paligid mo na naaaring kumukuha ng informations, no? Maaaring may mga tao sa paligid mo, especially kapitbahay mo, katrabaho mo, na maaaring kumbaga kumukuha ng extent or information sa'yo. What is the temperance? Represent what? Okay, so there's something guys with the Nine of Pentacles. There's something potential for abundance. Na may potential ka para maging malago. No? Tulad na sinasabi with the temperance, with the perfect timing. So ito na yung panahon ng pagkakataon para mag-boom, mag-bloom. No, lumago, gumanda ang situation at eksena mo. No, para maging maganda na ang takbo ng buhay mo. Ito na yung panahon at pagkakataon. Ngayon linggong to ay magiging balanse ka, maging kalmado ka. What is the Five of Wands? Represent with the Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage that because of your actions. No, may mga tao sa paligid mo na maaaring naiinggit behind your back. No, with the Five of Swords na mag-ingat ka sa mga action and decision mo dahil maaaring may mga tao sa paligid mo na kumukuha ng information at the same time nakikipag-usap sa'yo. Ikaw naman to siging tilalak, no? Sige kang sinasabi sa kanila yung mga bagay o plano mo. Hindi mo alam sila yung mga taong nakakasalamuhan mo ay isa sila sa inggitera. No, mag-ingat ka. What is the Queen of Swords? So, represent guys with an Empress card for revert. No, parang may mga bagay dito na kailangan tanggalin para maging maayos na
or maging maganda na no, ang cycle ng situation at buhay mo. Ngayon linggo to, parang may mga bagay na manunumbalik sa'yo. No, kailangan alagaan mo at mahalin mo yung sarili mo. May mga bagay parang, kumbaga, parang may bagay na mababalik no, on your power. Ganon. What is the Seven of Swords? Represent with a strength and with a confidence. No, lakas ang loob mo. Maging matapang ka. Alisin mo yung alinlangan na takot mo. No, may mga tao sa paligid mo na mag-ingat ka. No, kala mo mabait yan. There's something a lion or tiger. No, yun pala mismong sila mismo ang susunggab sa'yo. Or lalapain ka ng eksena. Ganon. Kaya kailangan mag-ingat ka. And there's the moon ka for revelation. Sabi ko na nga ba, may mga napapanaginipan ka. No, most of all, guys, there's something divine intervention. Paalala sa'yo. Na you need to pay attention. Kaya mo sila napapanaginipan or kaya sila pupasok sa vision intuitions mo, may ibig sabihin yon na may paalala doon na kailangan mas maging aware ka sa mga bagay o tao sa paligid mo. Kung yung mga tao na papanaginipan mo ay malapit sa'yo, yung mga tao na papanaginipan mo ay nasa paligid mo lamang, ay mag-ingat ka. What is the Seven of Wands? Represent with the Tower moment, there's something of major changes. No, kailangan protection at pangalagaan mo yung sarili mo. May mga bagay na unti-unti na magbabago dito. No, there's something as sudden changes. Biglaan. No, may mga biglaang eksena maaring kailangan mong proteksyonan at ingatan. What is the Temperance? Because the Nine of Pentacles. Represent, guys, with the Hierophant, there's something education. No, kailangan mo nang matuto. Or may mga bagay na kailangan mo pakakatandaan, yung mga nangyari from the past. No, para hindi na maulit. There's something repeated cycle. No, para hindi na mangyari yon, no, madala ka na, matuto ka na. May mga bagay talaga na kung gusto mo maging maayos, asenso ang buhay mo, maging maganda ang sitwasyon mo, matuto ka sa mga pagkakamali o matuto ka sa mga nangyari sa'yo na nagbigay leksyon o nagbigay ng hinanakit sa buhay mo. What is the Five of Wands? Because the Five of Swords. Represent, guys, with the Queen of Pentacles. There's something maturity and how to manage and control your finances. So, ngayon mas magiging wise ka na kung paano mo pag-iingatan at maproteksyonan ano man yung bagay na meron ka. No? Even your salary, profit, no? Ano man yung bagay na nagbibigay ng pera or kita sa'yo, mag-ingat ka. No? Huwag ka nagbibigay ng information from them. So, there's something, guys, with the Ace of Cups. There's something in new love coming in. No, once na mamahalin mo yung sarili mo, mamahalin ka ng mga tao sa paligid mo, o may mga taong babalik or may taong darating sa buhay mo na magpapatibok sa pihikang puso mo. If you are being single, may bagong darating. No, kung ikaw ay naman ay taken, manunumbalik ang pag-ibig, magkakaroon ng intimacy with your person, ganon. What is additional messages? And there's a Sun card. Wow. There's something a pure positive outcome. No, makikilala ang pagkakakilanlan ng mga taong mga balak na traidoring ka. No, bago pa lokohin or gumawa ng eksena, natuklasan mo na. No, but there's something a positive outcome. So, ibig sabihin, no, sinusubukan nilang traidoring ka, sinusubukan nito magsinungaling behind your back. There's something a blessedness, guys. Sila mismo ang mapapahamak. Ay, bet ko yan ganyan, ha? And there's a Five of Pentacles, no? Some of you guys, no, may mga bagay din talaga na maaring ma-reveal sa'yo kung bakit ka nakakaranas sa financial loss of financial crisis with the Five of Pentacles. The Five of Pentacles represent with the financial loss of financial crisis. The Moon card, something revelation. Malalaman mo na, matutuklasan mo na kung bakit ka naipit, nagigipit, bakit bumabagal ang pasok ng pera sa'yo. There's a reason. Bakit? No, dahil I feel something na may sumasalbay sa'yo dito. Additional messages. And of course, there's something, guys, with the Eight of Wands, with the information and communications. So, may mga tao talaga sa paligid mo na evil eye, no? May mga tao talaga sa paligid mo na maaring kumukuha ng information. There's a travel, guys, ha? May travel ako na sa sense dito. No, kailangan protection na mo yung sarili mo. May mga travel ka dito na maaring nagkakaroon ng delays and cancellation, postpone. So, kailangan mag-ingat ka, no? So, let's see for the outcome. For the outcome, guys, there's something a Queen of Wands. Excuse me. Oh my God. So, there's a Queen of Wands by confident. Lakas naman loob mo. No? Lakas naman pakiramdam mo dito. Alisin ang linlangan, takot, pangamba. Kailangan mas maging matapang ka this time. At palaban. And of course, there's something a Death card. Ay, matatapos na yung mga complications, ha? Matatapos na yung mga negative na nangyayari sa buhay mo. No? Yung negative traits na yan, no? Matatapos na. And there's something the world. No? There's something success, accomplishment. At the same time, mayroon kang travel dito international and local areas. Mari makakaalis ka na. Or mari magkikita na kayo ng lalabs mo. Ganon.
And kung there's a hyphesis, there's an hidden agenda, or there's an hidden enemies. Tulad na sinasabi ko, no, meron taong nagsisinungaling behind your back, but definitely, makikilala ang kanyang pagkakilanlan, no? Hindi siya magtatagumpay sa kanyang plano or ginagawa dahil lalabas yung the sun card. It means, no, bagay na marireveal agad. No, kung ano yung intention niya, with the hidden intention, secrets, no, this is something na parang marireveal siya agad-agad. Let's see. Additional messages. And there's a Seven of Cups. No, there's something confusion. Ginugulo niya, no, ang iyong finances, no, para mawala ka sa concentrations, no, para mawala ka sa focus sa ginagawa mo, no, para ma-depress at ma-stress ka, no. Additional messages. And ako din this is the king of one something ambition. Unti-unti mo na rin masisilayan. Or may mga bagay na makikita ka na. Or may mga bagay na unti-unti mo nang mararamdaman. No? Ang mga changes and developments sa situations mo. So let's see guys, what is additional messages, no? Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So nandito na tayo guys sa second chapter ng ating reading. So guys, no, kung na-miss mo ako, please comment down below. Then of course, don't forget, no, to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Then of course, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin, ano ko sa second channel ko, subscribe na ako dahil ngayon taon na to magsusunod-sunod ang uploading natin. No, walang pigil at walang patid na ang ating pag-upload. Pasensya na sa mga naghintay ng aking reading, no, na busy at the same time maraming ganap, no, na nangyari this past few months, this past few weeks. So, pasensya na. So, ito na, mag-upload na tayo ulit, no? Alamin natin na naman yung mga bagay pang makakagila pagdating sa finances and career mo, love life at kalusugan. So, there's a Hangman. Na pagdating sa finances mo, nakakaranas ka talaga ng, kumbaga, delays, no? Cancellations. No, the Hangman, there's something stuck, no? Alam mo, may mga bagay dito na kailangan mabago or baguhin. No, there's a King of Cups. Your person is very devoted. Now, when it comes to partnership, no, and of course, you are also devoted if you are a man. At the same time, there's a Knight of Swords. Sabi ka na, nagkakaroon ka ng anxieties, left and sides. May mga bagay o worries dito. With the Queen of Cups, no, emotional intelligent. Kailangan mas maging mature ka how to manage and control your emotions. No? Huwag kang padadala ng tensyon. And of course, there's something at Ten of Cups with the happiness. Na magiging masaya at magiging maligayang pamilya mo dahil magiging maayos ang takbo ng iyong finances and career. With the Ace of Swords, maliliwanagan at magtatagumpay ka at may mga bagay na maaring magdala sa iyo, no, ng kaayusan at kaliwanagan at tagumpay na inaasam. Pagdating naman tayo sa love life. Sa love life, there is a Knight of Wands for something perseverance. So, kailangan mo magtiyaga, magpatuloy sa iyong ginagawa. No, kailangan na pagmasdan mo at kailangan mong, kumbaga, tignan, no? At pursigihin, no? Alisin yung mga bagay na nakakasira sa inyong relationship. There's a Three of Swords, there's a third party, or either there's something insecure with your relationship, o meron dito third party na maaring sumasapaw sa inyong relasyon. Sa madaling salita, may epal, no? Now, there's a star card for healing and recovery, but definitely magkaka-recover, no hope, pag-asa na maging maaganda ang takbo ng love life mo. No, this coming week, magiging maayos na raw ang relasyon. There's a Knight of Pentacles, just focus. No, mag-focus ka sa isa't isa, mag-focus ka sa sarili mo, mag-focus ka sa bagay na magpapabago ng iyong relasyon. No, magpapalago sa inyong relasyon. And there's a Page of Cups, makinig ka sa intuition and gut feeling mo. May mga bagay na matutuklasan ka dito. May mga bagay na malalaman ka dito. And there's a Knight of Swords. Nabibilis ang takbo ng situations. No, lahat ng bagay na ito, maaaring mag-success ka, mag-succeed ka dito. Pagdating naman tayo sa kalusugan mo, there is something that's Ten of Swords. May sumasabot tayo sa inyo. Na may sumasabot tayo sa iyo kalusugan para hindi mo magawa yung mga bagay na dapat mong gawin. Or may gumagawa sa'yo ng hindi maganda para magkaroon ka ng karamdaman. There's a Knight of Cups. No, mag-ingat ka sa mga offer ng pagkain, inumin. No, maaaring inuunti-unti ka, baka pinopondohan ka na.
Now, there's a you once for waiting for ship. May mga hinihintay ka, result, documents, or something papers na nagbibigay stress sa'yo. May sumasabotahe para ma-stress ka dyan, no? Para ma-delay sa'yo yung mga transactions mo, that definitely darating yan. And there's a page of swords, there's a spying, looking, watching. Maraming evil eye talaga, maraming mga stalker, no? Maraming kumukuha ng information sa'yo. There's a full card, there's a new beginning. No? Parang sinasabi, magkakaroon ka ng bago simula. No, kailangan mo lang talaga maging mas ma-analyze, no? Mas mabusisi sa mga tao sa paligid mo, especially mga bagay na may ino-offer sa pagkain, inumin ganon, mag-ingat ka lang, no? And according to something, guys, pagdating naman tayo sa magical fairy messages, advices, and of course, sa Pika ka, yes or no? Sa mga gabay naman tayo. So, let's watch this. Okay. Excuse me. Some magical fairy messages, advices for you. Magical fairy messages, advices. Okay, represent with a goodbye to the old, hello to the new. May mga bagay talaga na kailangan mong bakawalan at bitawan. Na may mga bagay na nangyari sa nakaraan na kailangan talagang tuluyan ng bitawan. There's a pregnancy. Some of you guys na maaari nagbubuntis ka, or there's a blessing coming in. O meron ditong kumaga pregnancy. What is a yin and yang oracle card? And if there's something guys with the sun, there's something for positive outcome, there's something empowerment. May mga bagay na magbibigay kalakasan sa'yo. May mga bagay na magbibigay liwanag, na magbibigay lakas ng loob at tapang sa'yo. And there's a stability and flow. Dadaloy na, no? Ang mga bagay na para sa'yo talaga. No? Yung mga bagay na matagal mo nang hinihintay na magbibigay sa'yo ng stabilidad. For synchronicities, synchronicities, angels, messages, there's a finder of the lost things. No, may mga bagay kang hinahanap dito, yung mga bagay na nawala. No, may mga bagay na kailangan mo i-accept. No, kaya there's a goodbye to the old, hello to the new. No, may mga bagay kang nangyari from the past na kailangan mo i-accept. No, there's a reason bakit nawawala, inaalis sa buhay mo yon. Kaya kailangan mo tuluyan ng pakawalan at bitawan yun. No, yung mga bagay na nangyari sa nakaraan, failure, no, kumbaga isang parte yun ng kumbaga paghubog ng pagkatao mo. There's a something incantation. Mag-ingat ka, there's a parrot, no? Meron dito magaling mag-chismis or meron dito mahilig magkwento. Huwag ka nagbibigay ng information from them. What is the romance angel for Mystic Love Oracle deck? And of course, represent guys with a storm, no? There's something na parang may pagsubok dito, no? Na pagdadaanan mo or may mga bagay na mangyayari dito. And there's a sign for love. Now, I feel something na parang karmic relationship. Kasi may lumabas na sign for love eh. So, maring isang parte to ng karmic relationship na parang susubukan ng inyong relasyon. For Archangel Michael messages. This, it's time to leave the unhealthy situation. Kailangan mo na makaalis sa hindi maganda situations. No, nasa sitwasyon ka na puno ng negatibo. So, kailangan mo matuto kang pakawalan yan. For Jesus loving quote said, so, I feel something na parang nahihirapan ka i-accept, no? Yung mga nangyari sa'yo from the past na nahihirapan ka i-let go. Parang ganon. Have faith in God. Magtiwala ka sa ating Panginoon with the Jesus loving quotes. So, kailangan may pagkatiwala lahat ng mga bagay na nangyari sa'yo. There's a reason. No? So, let's see. Angels number and messages at pick a card, yes or no. So, let's watch this. So, nandito tayo with the angels number naman. No? The angels number represent what? 12:21, there's a taking initiative. Work with what you have and it will get your places. Count your blessing and acknowledge your dear ones. Your dream, once you find inspiration and figure out and way forward, you might also be getting some good news soon. So, maging optimism ka daw, na maging, kumbaga, maging positibo ka sa lahat ng bagay. May mga bagay talaga na ganun talaga, no? Dinadala ka sa sitwasyon na yan dahil yan yung bagay kung saan ka lalago, no? Kumbaga, kailangan mo lang talagang pasalamatan, i-accept, no? Yung opportunities na yan. No, there's a reason bakit ka dinala sa situations mo. No, kaya kailangan mo lang matuto. No, may mga bagay ka kailangan matuklasan, malaman, no? For your own sake and for your own development. So, let's see what is the Money Move Oracle deck. And there's an opportunities. Diba? Sa madaling salita, may oportunidad na dumarating sa'yo. O isang oportunidad yan para mabago na
no, ang ikot ng sitwasyon at mundo mo. From a shadow work, represent what? From the shadow work, represent what? And of course, there's something, guys, with a self-reflection, awareness and improvement. Talaga may bagay dito na maaaring unti-unti magbabago sa sarili mo. Kailangan mo lang maging aware, no? Kailangan mo lang kumbaga maging handa sa pagbabago sa buhay mo. There's a clarifying for a love situation. And there's something between the lines. Uncover the truth carefully and write your own ending. So, kumbaga kailangan mong kumbaga ilantad kung ano ba dyan talaga, no? Yung kailangan mong pag-ingatan sa sarili mo, maging totoo ka sa sarili mo, no? Kailangan mong ikaw ang magdidikta at magsusulat ng sarili mong kapalaran, no? Kailangan ikaw yung gagawa ng eksena mo, wag mong ibase sa ibang tao, no? Kailangan mas maging mature ka how to accept things na nangyayari sa buhay mo, no? May mga bagay kasi na hindi sumasang-ayon sa'yo, pero isang parte ng nangyayari sa buhay mo ay maganda pala ang magiging bunga niyan. Ibig sabihin, magiging maganda pala, kaya pala nangyari sa yan, there's a reason. Kumbaga, kaya binigay sa iyo yan, hindi para masaktan ka, kundi para maging matibay ka sa mga susunod na henerasyon or eksena. No, ikaw yung magdadala sa sarili mong kasasadlakan, ikaw din magdadala sa sarili mong kaligayahan. What is a clarifying? Excuse me. For a life situation. Vortex of creativity. No, parang pinapakita dito na kumbaga unti-unting umiikot ang sitwasyon, unti-unting kumbaga minsan may hilo ka, malilito ka, pero kailangan mo gamitin ng iyong isipan, no? So pag-visualize, pag-analyze ng mga bagay-bagay sa nangyayari sa iyo, no, marami ka pang bagay na makikita, pero kailangan mas maging mature ka, no? Paano mo titignan o bibigyang kulay ang mga bagay na nangyari sa buhay mo. Now, there's something, guys, with what lies beneath vision of future. And there's already knowing the tea, no? Kumbaga pinapakita dito, alam mo na eh. Alam mo na yung sagot sa tanong mo eh. Huwag ka magbulag-bulagan. No? May mga bagay kang alam na, pero kumbaga pinipilit mo pa rin yung hindi dapat. So kailangan mas maging mature ka, no? Kung paano mo papangalagaan dito ang iyong sarili, ang iyong kumbaga ang iyong kapakanan, no? Sa mga bagay-bagay. Kumbaga lilituhin ka, kumbaga susubukin ka kumbaga guluhin. So dapat alam mo, or dapat alam, kumbaga mas maging mature ka, no, sa mga desisyon na gagawin mo. What is the part of the light represent what? And there's a sparkle. Ay, may pagkinang. I transform fear into strength and release doubt from my mind with faith in the goodness of the universe. I embrace love myself as a soul, discovering the light that shines within me. Every challenge becomes an opportunity to step into my power. Radiate the brilliance of my true self, no? Kumbaga, alisin mo yung takot at pangamba mo, hayaan mo yung sarili mo ipakita kung sino ka talaga. No, yung mga bagay na alam mong meron ka palang ibubuga, yung bagay na alam mo may mababago pa sa buhay sitwasyon mo. No, wag mong ikulong yung sarili mo sa mga bagay o takot at pangamba mo. Na kailangan mo alisin yung takot na yon sa puso mo, sa buhay mo, sa pagkatao mo, dahil hindi ka magiging tunay na masaya kung dedepende ka sa iba. At dedepende ka sa mga bagay na nangyayari sa'yo na kumbaga minumulto ka lang pala, tinatakot ka lang pala. So kailangan yung takot na yon, no, yung mga bagay na iniiwasan mo, kailangan matuto kang harapin. So guys, let's see what is a pick or yes or no. So let's watch this. Eto na, nasa huling chapter na tayo, no, na magiging kumbaga masasagot ang tanong mo. No, there's a yes or no pick a card. Kung bago ka sa channel ko, kung hindi mo alam ng pick a card, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Mag-iisip ka ng tanong at excuse me. Mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. So let's start with the number 1. Number 1 represents with a no. Like oil and water separates, live, drip apart. Na may mga bagay na hindi para sa isa't isa, or may mga bagay na hindi para dun sa'yo, o may mga bagay na wag mo ipilit. No, kung hindi ka dapat, hindi bagay, hindi dapat, wag nang ipilit. There is a no. Number 2, there is a no again. Burn out not carrying
dies quickly. Excuse me. Now, may mga bagay dito na parang, kumbaga, wag mo ipagpilitan yung isang bagay na alam mong hindi makakabuti or lalo ka lang masisira sa sitwasyon. No? Kaya kailangan matuto kang i-save yung sarili mo or kailangan mong tignan din ang sarili mo dito sa situation na to. No, wag mong pilitin na yung sarili mo isang bagay na alam mong darating ka sa kasasadlakan, lalo ka maiipit sa situations. No, kailangan mo makawala at mag-isip, no, ng bagay paano ka lalago o paano ka gaganda ang sitwasyon mo. No, wag mo nang ipilit yung isang bagay na alam mong hindi nag-work. No, pag hindi nag-work, baguhin mo yung sistema, eksena. No, wag mo ipilit yung isang bagay, no? Lalo ka lang ma-drain, lalo ka lang lalo ka lang mai-stress diyan. Number 3. There is a no. Oh no, ha? Oh my God. No? Feeling out of the sync, not compatible with you. May mga bagay talaga na hindi para sa iyo. Alam mo guys, it's all no, ha? So there's something like oil and water separates. There is something not compatible, no? Ibig sabihin talagang hindi karapat-dapat. May mga bagay na kailangan ipaghiwalayin o may mga bagay na hindi dapat, no? Kumbaga, dun sa sitwasyon na yon. So, kumbaga mabe-burnout ka dito. Talagang sinasabi dito na wag mong ipilit yung sa bagay na hindi mo kayang bitbitin. So, guys, this is something a weekly pasilip. Now, for the month of January 5 hanggang January 11, for the sign of Scorpio. So, Scorpio. Maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell for more videos update. So guys, maraming salamat sa paghihintay ng aking reading. Then of course, kung ikaw ay solid subscriber and followers ka, please comment down below. No, at the same time, sa mga patuloy na naghihintay ng aking reading, maraming salamat po. So, and see the next video. Bye-bye and babush.